huling laban niya, pinag-usapan natin si Duke Micah. Okay, not even a top 10 fighter. He threw 27 jabs, 0 landed, attorney. So how do we make a case of this fight na parang, that it can be competitive kasi Nonito Donaire has only been stopped once in his career and that was against Nicholas Walters. Featherweight na yon. He took the best punches of Naoya Inoue, hindi tumaob. Then, I mean, is it really fair to think na kaya itong talunin ni Casimiro via knockout? Hi and welcome to Sparring Sessions. My name is JMC Asat and tonight, makakasama natin ang isa sa mga pinaka-nire-respetong boxing analyst sa Pilipinas. Pag-uusapan natin ang kaka-announce lang na laban between Nonito Donaire Jr. and Janriel Casimiro. Kasama ko ngayon si Attorney Ed Tolentino. Attorney, maraming salamat sa oras. Magandang gabi JM at magandang gabi po sa inyong lahat. Attorney, help me out here. I can't get enough of this fight. The historical significance of this upcoming fight between Nonito Donaire and Janriel Casimiro, I'm just mind-blown. Una, Pancho Villa versus Clever Sencio. Not too long ago, Jerwin Angcas versus Jonas Sultan. And now, we have Donaire versus Janriel Casimiro. Attorney, can you talk us through this? Gaano ka-importante itong matchup na to sa boxing history ng Pilipinas? Napaka-importante, JM, Although hindi na bago yung konsepto na dalawang Pilipino naglalaban para sa world title, usually ang setup natin, yung isang Pinoy challenger, yung isang Pinoy kampiyon, Pero iba po itong Donaire versus Casimiro. Ito ay champion versus champion. Donaire is the WBC bantamweight champion. Casimiro is the WBO bantamweight champion. So ito po ay the best versus the best. At kapwa sila Pilipino. Kaya kakaiba po ito. Ito ang unang pagkakataon na dalawang Filipino boxers will be figuring in a unification fight. This is not an ordinary world title fight. Ito po ay unification showdown. Kaya sabi nga natin, talagang iba po ang dating. Iba ang magiging impact nito sa history ng Philippine boxing. Sapagkat the best versus the best at parehong Pinoy boxer. Yun nga, attorney, ang sarap pakinggan. Akalain mo, dalawang Filipino champion maglalaban, dalawang Pinoy. I mean, like you said, hindi naman bago sa atin to na dalawang Pilipino na magsasagupaan na maglalaban for a championship. But ito, dalawang Pinoy. Kaya lang ito ngayon ang problema, attorney. Maraming hindi agree sa laban na to. Maraming nagsasabi, bakit naman? Ang dami naman pwedeng kalaban. Bakit Pinoy laban sa Pinoy pa? Paki-explain sa kanila, attorney, sa mga nanonood sa atin, why this fight must happen. And knowing you know your boxing history, siguro magbigay na rin tayo ng mga bansa na something like this happens all the time. Tama ka, JM. Sa Amerika, sa Mexico, ito'y ordinary happening na. Kaya lang alam mo, dito sa atin sa Pilipinas, hindi natin masyado pinapatronize yung Filipino champion versus Filipino champion. Yung world title fight na kapwa Pilipino, medyo masakit sa mata. Kasi alam mo, tayong mga Pilipino, ang argumento nila, hindi naman tayo katulad ng Estados Unidos, ng Mexico, na napakarami ng world champion. Tayo, swerte na nga, nakapag-produce tayo ng konting world champion, tapos sila pa magsasapakan sa ring. They will be eliminating each other, Pero para sa akin, sabi ko nga, inevitable ito, sapagkat pareho silang nasa iisang division, bantamweight division. Hindi na sana mangyayari ito kung hindi na na-revive yung career ni Nonito Donaire Jr. Kasi akala natin wala na si Nonito Donaire. Akala natin tapos na ang kanyang career. Pero na-revive ang interest kay Donaire when at age 38, he became the oldest bantamweight champion. Si Casimiro naman, alam natin, on a roll. Talagang mainit ang dating nitong si Janriel Casimiro. Mahirap talaga tanggapin. Sabi nga ng marami, medyo masakit sa mata panoorin ang labang ito dahil kapwa Pilipino. Pero alalahanin po natin, champion versus champion. Casimiro and Donaire represent the cream of the crop. Something we can take
we can be proud of, ano? Pwede tayo maging very proud sa labang ito sapagkat kapwa kampiyon eh. Walang challenger eh. Pareho silang magaling eh. At naging inevitable ito sapagkat si Nonito Donaire nagsabi na bago man lang matapos ang kanyang karir, gusto niya maging undisputed bantamweight champion. Yun ang kanyang goal. And at age 38, medyo limitado na ang oras ni Nonito Donaire Jr. He cannot play the waiting game. So, kinuha na niya yung oportunidad na makalaban si Casimero para ma-unify ang WBC at WBO title and hopefully get a shot at Naoya Inoue for the WBA and IBF title. So in 2 fights, pwedeng ma-unify ni Donaire ang buong bantamweight titles. Mm-hmm. Actually, attorney, napakaganda nung sinabi mo doon, ano? Kasi tulad nga nung binanggit mo, countries like the USA, Mexico, makikita mo yan eh, Mexicano laban sa Mexican, American versus American. It happens all the time. Yes. Even mga Europeans eh, kadalasan sila lang din naman naglalaban doon eh, di ba? Until they bring someone from America na okay, tama ka. Sige, laban tayo ng ibang lahi naman. But I think this goes to show na ang boxing natin is, I don't know, I would also ask for your opinion regarding this, no? It's headed towards the right direction. Kasi I think, and I believe, na if you get this kind of fights, we're doing it right. Kasi dominante natin yung division eh. Nakatapos ni Dasmariñas lumaban sa bantamweight. Of course, unfortunately, he didn't win that fight. It was a huge underdog. But it actually goes to show that we are doing well. Diba? Para tayo malagay sa posisyon na to, na champion versus champion sa tingin mo, attorney. Agree ka ba doon? Tama ka, JM. Iyon ang pinaka-positive spin na makukuha natin sa pairing na ito, no? Ito po ay kampiyon versus kampiyon. It speaks of the level of Philippine boxing right now. The fact na meron kang dalawang dominanting bantamweight champion na maghaharap, it only shows iba na ang kalidad. Kasi nasanay na tayo yung mga kampiyon natin, usually whipping boys, sandali lang sa trono, hindi nagkakaroon ng ganung sapat na popularidad. Ito, imagine, malamang sa California gaganapin ang labang ito, no? Maganda, international audience, hindi lang dito mangyayari. So, napakaganda itong direksyon na tinatahak ng Philippine boxing. In fact, kung ito yung magiging trend, Filipino champion versus Filipino champion, this is a trend that I will welcome with open arms. Ang ayoko lang kasi dito, yung kapag challenger pa lang, sila mismo, they will eliminate each other. Yun ang sayang kasi hindi pa nagkakampiyon eh. Ito, established na pareho. So sabi ko nga, kailangan lagyan natin ng positive spin ito. Hindi dapat tayo magkawatak-watak, magkaroon ng divided na, hindi maganda yan. Isipin mo na lang, they will both carry the Philippine flag. So para sa akin, this is a very positive development. Magandang direksyon at sana'y dumami pa yung ganitong klaseng laban. Nako, attorney, no, sobrang agree ako dyan. Sana nga dumami pa. Kasi siguro ang magiging pinaka-positive takeaway na lang nito para sa mga kapwa natin Filipino na hindi agree about, a Filipino fighting another Filipino in a championship fight. At the end of the day, alam natin, Filipino pa rin ang world champion. Siguro yun na lang yung natin doon, positive takeaway, Tama. May the best Pinoy fighter win. May the best Pinoy fighter win. Kung meron na lang din naman papasahan ng world title, sige, ipasa na natin sa kapwa Pinoy. Pero, alam mo itong laban na to, attorney, it came out of nowhere. And according to reports, Rigondo is not even injured. No? Yes. So parang he was just replaced by Al Haymon kasi Al Haymon feels na this is the fight that fans want to see. And I actually agree because people can care less about Guillermo Rigondo. I mean, we've seen him throughout the years. He's not really a fan favorite given his style. But dito mo rin makikita, tingin ko, yung power and influence ng Al Haymon eh. Akala mo, out of nowhere, may nakapirmang kontrata. Pwede pala yun. Ngayon lang ako nakarinig ng gano'n, Tony. I don't know if you can cite an example na meron ng upcoming fight, pirmado na at lahat. Out of nowhere, pinalitan. Hindi man lang injured. Pero kung natuloy itong laban na to or kung natuloy man yung laban na yun between Rigondo and Casimero and now we have this, who do you think is the tougher fight for Janriel Casimero, attorney? Alam mo, sabi ko nga, boring na fighter yung Rigondo. Pero in terms of tactical know-how, abay magaling sa taktika yung Guillermo Rigondo.
Remember, he outclassed Nonito Donaire Jr., ano? We cannot discount that. Ang problema kay Rigondo, sabi mo nga, Rigonbor, ano? Medyo boring. Yun ang problema ni Guillermo Rigondo, ano? Yun ang problema hindi niya binabago ang kanyang estilo, no? I thought mahirap na kalaban yung Rigondo kasi he can make you look bad. He can make you really look bad. But the thing is, this is pro boxing. It doesn't sell. Ano? Kaya siya nilaglag na rin ng Top Rank dahil feeling nila yung style niya does not sell. At nakakapagtaka nga na nagawa ang labang ito dahil hindi na niya kinontre. So mismo parang, okay lang, sige, lalaban na lang ako sa undercard. Okay lang sa akin to. So parang inisip ko, nasan yung kumpiyansa ni Rigondo? Dahil kung iba yun, ipaglalaban niya, hoy, nakapirma na ako dito. Bakit ako tatanggalin? Title opportunity ko na ito. Parang inisip ko, may problema siguro sa kumpiyansa itong si Rigondo. Unless he was paid by Al Haymon as step-aside fee. Pwede po yun na hindi natin nalaman. That is a possibility. At saka baka pinangakuan na maghintay ka na lang kung sino mananalo pwedeng makalaban mo, di 2 titulo pa makukuha mo. Siguro pinangakuan si Rigondo ng gano'n. Ang hindi niya alam, pagkatapos ng labang ito, si Inoue at hindi siya makukuha. Maguguyo na naman siya. Oo, maguguyo na naman siya. Ano? At saka tingin ko, personally, kaya nilaglag si Rigondo, mahirap ibenta yung laban. Yes. Admit natin, boxing is business. Ano? The past few weeks, isang buwan na lang, maglalaban na, parang walang sparks Ano? Totoo. Walang kinikreate na fuss yung Casimero versus Rigondo, and it is largely because of Rigondo. Dahil alam na marami, sabi nga nila, yung style ni Guillermo hindi masyadong impresibo. Magaling tactical wise, pero in terms of excitement, sabi ko nga hindi masyado maganda. At biglang naging available itong Nonito Donaire. Pag gusto talaga madaling gawin di ba? Pag gusto madaling gawin, sabi nga ni Donaire sa Twitter account niya, nakatanggap lang ako ng invite from Sin Gibbons, MP Promotions, and all of a sudden, okay na. Showtime, everybody, PBC, fell into place, naayos ang labang ito. So, I think, magandang laban din sana yung Rigondo versus Casimero. It is a tactical fight. Pero, pro-boxing-wise, mas exciting yung Donaire versus Casimero. Kasi parehong agresibo, parehong puncher, mas maganda para sa akin. Pero stylistically speaking, masasabi natin mas mahirap siguro si Guillermo, no? Yes. Totoo yun. Tama ka doon. Mas mahirap talaga. Kaso sabi ko nga, wala hindi kakagatin Kasi nga pro-boxing ito Alam mo, gusto ng mga tao konting excitement Pag pinanood mo si Rigondo, mas exciting pa manood ng weather report Kahit pa alam mong napaka-predictable, bukas sisikat ang araw, mamaya-maya lulubog ang araw, napaka-predictable, uulan, pero mas exciting pa kaysa panoorin mo yung laban ni Rigondo. So, ganyan talaga. This is boxing. It's business. Yes. You know what, attorney, lagi ko nga rin sinasabi, we are in this point in time na boxing is more of a business than a sport, And sabi mo lalo na ngayon. Lalo na ngayon, yes. Sabi lalo mo na ngayon. Binitawan ng Top Rank. Binitawan na rin niya ng HBO noon kasi nilalangaw talaga yung venue I mean, magaling sa magaling, but knowing the sport of boxing, hindi lang sa galing ang tinitingnan ng tao, yung charisma, how exciting you are inside the ring, and everything all that. So, agree tayo dyan, attorney Ed, talaga namang mas exciting at mas matutuwa ang mga fans sa magaganap na laban between Donaire and Casimero. Puntahan natin yung laban mismo, attorney. How do you see this fight going? Himayin natin yung laban. Alam mo, magandang laban ito dahil contrasting yung kanilang estilo. Maganda yung pinakita ni Donaire kontra kay Nordin Ubali. Bumalik yung kanyang patience, yung pagiging tactical fighter niya. Kasi naalala mo yung mga huling laban ni Donaire, nang hahambalos na lang siya looking for the power punch. Pero dito kay Nordin Ubali, he was very patient. He was into counter-punching mode. Maganda ang kanyang pagkakasetup. Itong si Casimero, mabagal magsimula. Very slow starter. At very unorthodox yung style nitong si Casimero. Pressure fighter pero hindi mo malaman kung paano aangguluhan pero pag nakatama si Casimero, he is a very good finisher. Nakita natin yan sa kanyang laban sa Afrikano, si Zolani Tete.
ibang klase, dumikit lang siya ng konti. Pero before that, nakita mo, medyo boring yung laban. Kasi hindi masyadong maopensiba si Casimero. So, very contrasting yung kanilang estilo. And I think ang importante dito for Donaire is to jump the gun on Casimero in the early part of the fight dahil yun ang kalakasan niya. Yun ang kalakasan niya. Gusto mong mahuli si Casimero kasi minsan medyo reckless. Medyo may pagkataklesa rin yung Casimero eh. Minsan tactless eh. Aggressive na medyo tactless. So Donaire will have to be very patient. Pero yung Casimero, sabi ko nga, he is on a roll. He is on a roll. He is the younger fighter. Siya yung tipong can go on beast mode in a snap of a finger. So, ewan ko lang, wag lang magpapalure si Donaire sa isang slugfest. He has to stay in counter-punching mode. Wait for Casimero to make that mistake and then cash in with the left hook. Sapagkat gagawin war of attrition ni Casimero. Ang gandang breakdown nun, Attorney Ed. Pero ako, I think what would dictate this fight probably and what is probably being overlooked here by many is yung kung saan ba una nakilala si Donaire. Sa kanya talagang boxing skills. Kasama dun yung kanyang killer counter left hook na probably up to this day, the best punch in boxing. We can probably say that. It's very subjective. And sabi mo nga, si Janriel, slow starter. Until nung last fight niya, kalaban niya, si Duke Micah, na not even in the top 10. Let's just be real. That guy did not belong in the same ring with Janriel Casimero. Correct. Pero how do you think Janriel would actually deal with Nonito Donaire's boxing skills, his counter left hook? Kasi for you to get in, ito alam natin to, attorney, you would have to get in using the jab. Okay? Yes. And it takes a lot of boxing skills to set up the jab and to land the jab. Ngayon, etong pinagbabatayan ko, and this is also the reason, one of the reasons why I thought na kung matuloy yung Rigondo at Janriel Casimero, I was really picking Rigondo to win that fight by unanimous decision. One of the reasons why, tingnan natin yung statistika. And ito, apply din natin dito sa magiging laban nila ni Donaire. How will Janriel Casimero make it a slugfest? By going in, but he doesn't have the yung skills is not at par. Isang example dito, attorney, huling laban niya, pinag-usapan natin si Duke Micah. Okay, not even a top 10 fighter. He threw 27 jabs, 0 landed, attorney. So how do we make a case of this fight na parang, that it can be competitive? Kasi Nonito Donaire has only been stopped once in his career and that was against Nicholas Walters. Featherweight na yon. He took the best punches of Naoya Inoue, hindi tumaob. Then, I mean, is it really fair to think na kaya itong talunin ni Casimero via knockout? What do you think, attorney? Well, ang bentay kasi dito, tama ka. Kapag tinutukan mo si Janriel, it will be a long night. In fact, yun ang balak ni Zolani Tete, Pero ang ginawa lang ni Casimero, dikit lang siya. He tried to stay close. Ayaw niyang masyadong distansya kasi alam niya doon siya masusukat ng jab eh. So he wants to stick close to you. Sabi ko nga, stick close like an extra chest hair. Stick to him like a deodorant. Dikit ka. Dikit ka. Huwag mo siyang bibigyan ng pagkakataong dumistansya. Ganun ang style. Sabi ko nga, napaka-rugged ng style nitong si Casimero eh. Now, Donaire might be looking for the jab, but the problem is, at age 38, ayaw mo mag-expend ng so much energy. Ayaw mo masyadong kumbaga, gusto mo yung resources mo tamang-tama lang. Kaya nakita mo kay Nordin Ubali, pa-counter-counter lang si Donaire. Yes. Hindi na siya yung dating isa-set up niya with the jab. Medyo tinitipid na niya, economical na siya kasi nga may edad na. This will be a very tough fight. Sabi ko nga, labanan na estratehiya ito. Napaka-rugged. Sabi ko nga, napaka-unconventional ng style nitong si Casimero. Minsan may sarili siyang version ng shoulder roll. The way he tries to glide into you. Napaka-unorthodox ng style. He creates a lot of angles. Kaya lang, sabi ko nga, minsan nahuhuli siya eh. Si Duke Micah, nahuhuli siya ng ilang mga suntok eh. Coming in, nahuli siya ni Duke Micah, buti na lang, sabi mo nga, hindi naman talaga dekalibre yung Duke Micah, So, yun ang magiging problema. But ang tingin ko dito, gustuhin man ni Donaire na jabin itong si Casimero, ayaw din niyang mapagod siya eh.
Ayaw din niyang, at age 38, I don't want to spend too much energy. Ka-counter ako, hihintayin kong lumapit siya. Hihintayin kong lumapit siya, make that wild rush, and then step back, counter with that dreaded left hook. But if Casimero survives that, kasi tough boy din tong si Casimero eh. Sabi ko gagawin ko itong phone booth warfare eh. Didikit ako sa'yo para hindi ka masyado makasukat, hindi mo ako masukat masyado. I will try to stick close to you. Okay. Sige, 2 more questions regarding this fight, attorney, no? First, do you think there's a possibility na General Casimero maybe well in over his head dito sa laban na to? Kasi so much hype, nakita natin yung mga ginagawa niya, may vlog, may social media, may kwadro alas, ako lang ang malakas, at lahat dyan. He could, do you think he's starting to believe his own hype? Especially he's coming from this title defense against someone who's not even in top 10. And in that performance, even though he won, he landed 0 jab. But do you think he's being overconfident or is he just trying to sell this fight? Well, on a physical standpoint, I have never seen Casimero this much in good shape. Alam natin before, nagkaroon ng mga weight problems itong batang ito eh. May konting problema sa disiplina. Pero today, ibang klase, beast mode kung mag-training. Pero tama ka yung pinoint out mo, maraming distractions lately ito si Casimero. Mental kasi may mga bilag, pati mga YouTuber, pinapatulan. You might want to really concentrate on the task at hand. Yes, he was impressive against Solani Tete. He was impressive against Duke Maika. Pero maigsi yung laban na yun eh. Hindi natin talaga nakita yung full-blown na Casimero eh. Kasi masyadong maigsi. In the case of Duke Maika naman, masyado namang mismatch. So, ngayon pa lang siya talaga mapapalaban sa isang dekalibre na bantamweight na talagang with tons of experience. So, we'd like Casimero to bawasan. Bawasan. Kasi parang ang style ngayon ni Casimero, organized chaos. Parang ganun eh. Parang he thrives on it eh. Parang gusto niya yun eh. Parang doon siya na hyper eh, na sige, sino pa may gusto sa inyo? Kahit YouTuber ka, sige, gusto mo. Parang hyper siya eh. Masyado siyang hyper. Which is good dahil you want so much energy, you want so much hype. Pero alam mo, syempre, sabi nga natin, kailangan din ng total concentration sa boxing. Lalo na kung ganito mabibigat ang laban. Pero training-wise, no question, I've never seen him in better shape. Pero mentally, you also want to be focused. Ayaw mo na maraming distraction, and hopefully he will be mentally and physically ready come fight time. Pero tama ka, maraming distraction medyo lately napapansin natin. Tama naman yun. And regardless, for the sake of the fans, for the sake of this fight, we want him to be 100% for this. Yes. I mean, I think the fans deserve that. Everybody deserves that fight, especially ito nga pinag-uusapan natin, sobrang historic na laban. And I think Filipinos deserve that, the best Donaire and the best Janriel Casimero. Sige na, attorney, bigay mo na sa akin yung prediction mo. How do you see this fight ending? I really don't know. Honestly, I really don't know. The problem with 2 Filipino fighters, you want to cheer for both of them eh. Pero ang tingin ko dito, early rounds, pwedeng makuha ni Donaire. Okay. Early rounds. But if it goes down the trenches, tingin ko pwedeng i-outlast, i-outwork ni Casimero. Kasi tingin ko si Donaire, kapag dinala mo na sa middle rounds, medyo nagte-taper off na. Okay. Lalo na kung ang magiging style ni Casimero talagang non-stop pressure. Casimero creates a lot of angles, unorthodox angles when he's in front of you. So that will be very interesting. Donaire has to finish this fight early on. Yun ang kalakasan niya. He has to be patient kasi slow starter si Casimero eh. Medyo mabagal magsimula. So capitalize. Pero once nag-init si Casimero, middle rounds, trenches, he can get away with the decision, even a late round stoppage. So this will be a very, very interesting fight. Medyo contrasting ang estilo ng dalawa eh. Medyo contrasting kaya napakaganda eh. It's so hard when you're cheering for 2 fighters who share the same bloodline. Napakahirap. Kapwa Pilipino eh.
Kaya mahal natin yung dalawang yan, Casimero at si Donaire. Pareho silang treasures ng Philippine boxing.